Yo, magandang hapon. Nandito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe. Alam nyo na, love you. Para sa mga hindi, fuck you. Okay, papanorin natin ngayon laban nila Emzite versus Zendlook. So, hindi ko pa ito napapanood. Medyo nagpahinga tayo sa pagbabattle review. Naging busy noong mga nakaraang araw. Pero dahil weekend, syempre may time na ulit tayo. So, papanorin natin. Ayan nga, Emzite versus Zendlook. Tapos try natin panoorin yung sumunod na upload dito. Hindi ko alam, kay Don Rafael yata versus Kilan. Pero papanoorin natin yan mamaya. So, eto muna tayo. Panoorin natin to. Let's go! Mag-style tour. Best performance para sa'yo sa araw na to at ibigay natin kung ano man yung yan at flip top magigay para sa parating nating laban. Extreme ka nila, real joke yung mga baka. Magigay tayo lahat. Dito mga intro boys, bahala kang mapahiya. Alam mo naman ang bangayan. branded. Tayo lahat para ano mang filosofiya ang dalan. Nanalo ng coin to si Zendlook. Pinili niya mauna si Emzite. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat. Vuelta Palentong 11. Emzite. Isang tuyong dahon, mga puno. Isang tuyong dahon, mga puno. Sa mga alon na natuto, malulumo pagkahubog sa panuto, kalaguyo ang damuho. Sasalubong, manununo. Pag naturo at matutok, sasaludo. Madudumog, kung ito mapanuyo, pues ito marahuyo. Walang meaning yon. Nilagyan ko lang ng flow at tugma para tunog malalim. At bakit ko napiling gumanon? At least alam mo na kung ba't sila magre-react sa'yo sa mga sasabihin mo ngayon. Flip top! Kulit ng intro ni Emzite. Isang tuyong dahon. Sinimulan niya ng ganun, no? Pero ang galing din kasi pinangunahan niya na yung parang magiging style ni Zendlook. Kasi ganun yung mga linya ni Zendlook eh. Pero syempre yung kay Zendlook may meaning. Parang ginagawa na ni Emzite, pinangunahan niya na. Handa na ba kayo? Magre-react sa'yo sa mga sasabihin mo ngayon. Flip top! Handa na ba kayo? Siya nga pala si Zendlook, ang makatang propetang virgin ng Cagayan de Oro. Mukhang malambing pero tuwing nakakakita ng bikining bitin yung ngiti, para yang demonyo. Isa kang malanding elemento. Yung mga post pa neto, dati puro love quotes lang. Ngayon, puro memes na tungkol sa kantutan. Tapos nung nakasayong laban namin, pilit niyang tinatabunan. Share naman siya ng mga kanta ng Wu-Tang. Pati battle rap ginawang parausan. Mga banat niya, daig niya pa daw paring ng molestya sa loob mismo ng simbahan. Kadiri naman. Parang matres na mga lola, di na magkakaroon ng buhay, naisip niya yan. Parang bahay bat, parang bahay aliwan, bawal ang menor. Utak mo parang madre, hindi na nadidiligan. Si Plasma daw tinitira si Enigma, boss. Ano to? Hindi na napigilan nung binigyan ng break? Pagiging lyrical ay fake. Pinili na lang maging rapper kasi illegal ang rape. Virgin na manyakis na ang target, mga alagad ng Diyos. Rapist. Solo mo yung titulo na yan, walang balak makiagaw. Panay pa ang gamit sa gulong ng palad. E buti pa yon, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Alam mo, tingin sa'yo ni Enigma, para kang titi ng kano. Kasi pinasok ka niya kahit hindi ka pa matigas, walang yaka. Di nakakaligtas ang mga dalaga. This is what zero pussy does to a motherfucker. Hindi uubra sa akin yung mga salawikain, kasabihan at mga pamahiin mo. Send, hindi na to biruan. Yung natutulog nga na lasing, ginising ko. O ano, tipsy? Akyat ka na kaya dito? Alam ko gusto nyo na rin talaga. O ang tanong, tangina mo, kaya mo ba kaming dalawa? Palaliman ba? Sa mukhang makapal, ako ang sampal. Sa kanya ang sa makapal, ako ang sampal. Ang nipis at nangba. Tangina, nagamit na.
Ganyan mag-adjust. Teka, nasa na ba ako? Ginaya si Tulala. Si Tulala yung pinagtripan ni Lipcram dahil sa ganong sinabi niya. Yung nasa na ba ako? Sumikat, nag-viral din yun. Basta minak ni Lipcram. Kalaban niya nun si Tulala. Yung kamukha ni Katana yun. O ikaw, nasan ka? Nariyan sa gitna, animoy si Rizal. Ikaw ang napili niyang gumanap. Gustuhin mang umatras, kaso pagkakasa ng laban, konsumato mist. Bang! Wala nang nagawa kundi ang humarap. Sanay kang tumawa mag-isa, marahil sa malamang ay palagi kang ganun. Ngayon nag-iba na panahon, marami ka ng kasama at pinagtatawanan kanila ngayon. Kasi kung ang dimensyon mo'y umiikot lang sa pagtawa at pagluha, yan ay malaking ilusyon. Nakalimutan mo na yata na yung galit ko ay isa ring emosyon. Galit sa stilong balanse kasi kahit nabibilib ay palaging daig kayo. Isa ka rin sa bilanggo at pilit, itinatanggi pa kahit kitang-kita nyo. Puro kapit, tikbalang buwan at araw, kabit-kabit sa linya o sa susunod, iba't ibang elemento naman ng battle rap ang ipakita mo! Sabi mo ang seryoso ay patas lang sa komedyante. Marahil ay pareho tayo ng pagtingin. Ngunit sadyang may mga palapagang gusaling to na hindi mo kayang panikin, hindi mo yan kasalanan. Ang pagtatapat natin ay bunga ng aking pagpipigil, sapagat maging seryoso o komedyante ka man ay hindi mo ko kalipin. Time pala utog. Okay, round 1 ni Mzite. Parang ano siya, no? Parang nagpapainit pa lang. Tsaka sinusubukan niyang sabayan yung style ni Zenlook. Parang nag-iba siya ng style dito. Hindi ko lang masyadong na tripan yung bandang umpis, yung first half ng round niya, yung angle niya na malibog si Zenlook or malanding Makata. Yung ganong angle niya. Pero sa second half, medyo umokay naman. Kaso nakulangan pa rin ako dun sa mga punchlines niya. Wala siya masyadong solid na punchlines dito sa round 1. Siguro nga nagpapainit pa lang o kinakapanya pa lang yung round 1. Pero hindi mo makikita yung yung Mzite na hinahanap mo. Yung mga previous battles kasi ni Mzite talaga niya solid eh. Dito parang nangangapa pa siya. Panoorin natin round 1 ni Zenlook. Yes po. Unang banat, pakinggan natin. Ako'y kawal na maliit, alagad lang at kampon. Pero kung di old god o veterano ang binibigay sa akin ay kampyon. 2x2, isa buhay, tryouts, ikay nasa taas ng paliparan. Kaso lahat ng nasa taas binababa at yun ang batas ng kalikasan. Nasa punto ka ng buhay mo kung saan wala ng punto ang buhay mo. Kalaban dapat nito, Tipsy Dio 6th Street. Ba't na kay Lucas to? Galing sa taas, bumababa. Mahina ang lakas. Sigbintong hayop na to, naglalakbay siyang paatras. 3rd D o Class G gusto kong kalaban. Ako'y napakatuso. Pero ba't ko pa iisa-isahin yung bunga kung pwede ko naman putulin na yung puno? Ganda nun. Sunod-sunod kaagad yung punchlines ni Zenlook. Umpisa pa lang ng round 1. So, kung hindi raw old god o champion, tinatapat sa kanya, kung hindi raw old god tsaka veterano, tinatapat sa kanya, kampiyon. So, ganun kataas yung kalidad ni Zenlook. Pinapamukha niya rito kay Mzite yan. Kasi nga, champion si Mzite, di ba? Tapos, tinira niya yung mga, MC ng Motus. Bakit niya pa raw dapat kalaban niya raw yung mga MC ng Motus, pero dumiretso na siya dito sa leader nila kay Mzite kasi si Mzite nga yung ng Motus, siya yung head ng Motus. Ko naman puto. Ako'y napakatuso. Pero ba't ko pa iisa-isahin yung bunga kung pwede ko naman putulin na yung puno? Dating simple lang bumara, naging komplikado bumitaw. Nagkampiyon nung naging malalim, ha? Hindi na yan ikaw. Hindi na yan ikaw. Nagkampiyon nung naging malalim, hindi na yan ikaw. Nagkampiyon nung naging malalim, hindi na yan ikaw. Panggagaya,
Karumihan ng panggagaya, pandurugas inaatupag. Iba ang may luntian na pag-iisip kumpara sa berde lang ang utak. 3GS, nagsusulatan. Matagal nang alam siyan. Mananalo ka lang sa akin kung nagpasulat ka kay Slakwan. M-Site versus Lipcram. M-Site versus Lipcram. 50-50. Di na ako nagulat. Hinati-hati nyo na lang yung premyo. Total naghati-hati rin kayo sa sulat. Baka sabihin mo, magkagrupo naman kami. Lucas, di mo lang alam. Di mo kailangan magpaliwanag, ako'y nocturnal na nilalang. Matalas mag-obserba, wag mo ko pilit linlangin. Kung ikaw nababad ka sa ilaw, ako nakakakita sa dilim. Okay, so yung mga sinabi dito ni Zendluk, kasi naging controversial nga rin yung pagiging champion ni M-Zite sa isa buhay. Dahil nung final, sila ni Lipcram yung magkalaban, parang binigay na lang daw ni Lipcram sa kanya yung panalo. Ganun yung sinasabi, ganun din yung mga naririnig ko sa mga ano. Alam ko, binanggit na rin ni Lipcram yun sa past battle niya. So parang binigay naghati na lang siguro sila sa premyo, ewan ko. Pero parang ganun na nga. Tapos yung sinasabi ni Zendlo kanina, sayang nag-stutter lang din siya, pero yung naging champion nung malalim, hindi na yan ikaw. Kasi ang dami rin nagsasabi na ginagaya ni M-Zite yung style ni GL. So yun. Letra, ikaw nababad ka sa... Matalas mag-obserba, wag mo ko pilit linlangin. Kung ikaw nababad ka sa ilaw, ako nakakakita sa dilim. Letra pang dugyot, abakada pang mangmang. Parang sirenang nasa selda, yung mga bara masangsang. Agresibo, dilat mata, kung ano-ano ang binuboka. Ako buwang natunay, ikaw baka epekto yan ng droga. Umiindak pag nakabatak, dakilang sa buwista. Tumatalon sa kada palo, parang balibolista. Kinain dahil masiba, di makitang bitamina. Kilawin ka rin sa aking talim na hiwa-hiwa. Hinagisang dinamita, hinagpis at pighati. Palihabin, pasiklabin, mali-mali ang tinahiya. Tinagpinang dilalinya, trimapila-pilang hinaing na pinabida. Ever ready, itim na pusa ang galaw. Kahit Ganda ng multi niya ron, pero parang walang landing na punchline. Pero ang ganda ng multi niya, kilawin na hiwa-hiwa. Balik natin yun. Kinain dahil masiba, di makitang bitamina. Kilawin ka rin sa aking talim na hiwa-hiwa. Hinagisang dinamita, hinagpis at pighati. Palihabin, pasiklabin, mali-mali ang tinahiya. Tinagpinang dilalinya, trimapila-pilang hinaing na pinabida. Ever ready, itim na pusa ang galaw. Kahit maging Russian cat o Persian cat ka pa, gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Ibubulgar ko kung gaano sa kahina. Malabiblia lang ngayon. Pagkat yung mga verso ni Lucas tumalon na sa revelasyon. Lagpas ba ng 2 minuto, di mahaba pinaglalaban, nilalakihan ko lang yung lapida para sa may malaking pangalan. Nilalakihan yung lapida para sa malaking pangalan. Solid. Tas yung verso ni Lucas naging revelasyon. Bible yun ah. Verse. Luke. Revelations. Para sa akin, round 1, Zendluk to. Malinaw sa akin yun. Daming punchline na naglanding ni Zendluk. Tapos battle mode talaga siya agad. Si M-Zite naman, wala masyadong tumatak na punchlines niya. Medyo konti lang din yung punchlines. Tapos parang nangangapa pa siya. Sinusubukan niyang sabayan yung style ni Zendluk. Ganun. So round 1, Zendluk to para sa akin. Panoorin natin round 2. Yo! Ang galing! Ang lalim, tangina. Iba talaga, pag bata pa lang, sanay ng sumisid pag hinahagisan ng 5. Kaya si Lucas, laging handa sa mga laban. Ba't siya lang daw ang kalaban ko? Sige, sa round 3 mo malalaman. Tapos, para kang gago. Nakakakita ako sa dilim. Ang dami pang sinabi, gusto lang sabihin na isa siyang kwago. Akala ko ba mapanghalina sa tugmaan? Eh bakit nung laban mo kay Target, ang napili mong i-rhyme sa Japorms ay Borge? Borge? Puta ka? Ultimo ka lugar, tinatalo. Gusto pang sapawan yung style mo buloks at ghetto dogs na rhyme ni Pukuda. Sabihin mong hindi, sinungaling. Bukod sa sinungaling, manggagamit patang ina. Oo, real talk. Pinapasabi ng Tori ni Babel at Arko ni Noah, tigil-tigilan mo na daw yung paggamit sa kanila. Pareho tayong Bisaya versus Apok.
Kung hindi daw pupuntusan yung Bisaya, wag puntusan yung English niya. Tang ina mo. Yung English, universal language yon, ang hassle. Sa Visayas at Mindanao, tinuturo yung English. Sa Manila, walang Bisaya subject. Gusto mo yung judges at audience mag-adjust sa'yo pag may battle? Ayan. Yan ang malawak na pananaw at malawak na kaisipan. Mensaherong naiyak pag yung mensahe niya hindi naintindihan. Bibigyan kita ng simpleng analogy para hindi ka mapahiya. Paano pag wala kang nakitang ibang Pinoy at naligaw ka sa ibang bansa? Excuse me, mayong adlaw, kamao ka magbisaya. Putang ina mo. O di ba mukha kang tanga? Di nakarating sa pupuntahan. Nagtatanong ka ng daan, hindi tuloy pinuntusan. Pinuntusan? Ang ina mo. Hindi ko alam, at di ko alam kung bakit laging bukang bibig mo ang purong Tagalog kada laban. Yung tipong kapag hindi ka purong Tagalog, kahinaan. Tapos ang idolo, balakid, batas, apok, purong Tagalog. Tabi nga dyan. So, para pala sa taong to, wak ang mga nag-i-English sa battle. Gago to, mag-explain ka kay Arik. So paano pag yung reference scientific? O sige, anong Tagalog ng deoxyribonucleic acid? At putang inang pormahan yan. Sablay. Iba't ibang kulay, parang hay na hay. Ikaw ang dahilan kung bakit tinatawag tayong bay na bay. Sa mga purong Tagalog na nanonood dyan, Kuya Kibs, atras ka. Hindi porket Bisaya, ganito na pumorma ha. Tigil-tigilan nyo yung paggamit ng term na Bisaya para mang-ape. Tangina mo kasi, puporma-porma ka ng ganyan tapos idadamay mo kami. Kaya panis lahat kayo kay Plasma Kasi minsan, nakita ko, may kasama yung babae. Habang si Sen, pag may event, ayun, nakapulong bulaklakin, putang ina. At palaging, ganto tunog niya, diba? Pag nagko-compose ng rima, parang studio na nag-record tas yung chorus nyo may hika. Purong tugma na walang diwa, tapos sa dulo puro hiwa. Parehong tono, parang loro kada duelo, wala nang bagong mapakita. Nakakabobo to enigma. Asan si Marshall? Utol, halika. Magtuturo na lang ako paano mag-adobo ng mabisa. Sa toyo't suka ay mag-ingat pag nabuhos mo yarika, at sa pagpapakulo dapat apoy mo lang mahina. Imbis mag-focus sa ilumisan kay natulog at naiwan, pues adobo mo sunog kasi ubos na yung mantika. Boom! Pinagtripan. Veterans move, parang tito mong nandidikdik ng uten, ba't mo napilit? Kulit ng actions, may actions pa Kasi ubos na yung mantika. Boom! Pinagtripan. Veterans move, parang tito mong nandidikdik ng uten, ba't mo napilit? Pinagtripan. Veterans move, parang tito mong nandidikdik ng uten, ba't mo napiling bulabugin? Manahimik ka uhugin, walang biten. Busog pa rin sa nakahain kahit magtipid sa butel. Yung pagiging malikain ko di mapipiga kahit pilitin niyang ubusin. Masunog ba ng kagubatan, kinabukasan ako'y magtitinda ng uling. Naiinis na yan. Sa isip niya, ang bababaw ng kaligayahan nyo. Nag-e-expect yan ng pataliman, patalasan, patalastasan, pues hindi yan ang pakay ko. Nilahin makna, in-style makpa. O bakit? Sino kayo para ipagbawal to? Ganyan kasama ugali ko, pinapatay kita sa stilong pinakaayaw mo. Try the new. Okay, round 2. Mzite, mas lumakas kesa dun sa round 1 niya. Ganda rin maganda yung mga angles na napili niya, yung umpisa, yung sa yung sa Bisaya, Tagalog na angle. Medyo mababa yung setup pero solid pa rin yung pinupunto niya ron. Yung analogy niya, maganda rin. Tapos, kaso yung transition niya sa next na angle niya is yung sa pormahan ni Zenlook. Parang hindi ko lang masyado natripan yung ganong transition sa next angle. Pero maganda yung pinupunto niya nung umpisa. Tapos, gustuhan ko rin yung sa huli niyang sinabi, yung masunog man yung kagubatan, kinabukasan, magtitinda pa rin ako ng uling. Ganda nun. Medyo wala lang masyadong naka-react. Pero, ang gandang nun. Ang bigat ng bars na yun. Tapos, ayun, ginaya niya yung flow
ni Zenlook kung paano yung tono ng pag-deliver ng lines ni Zenlook. Solid din yun kasi yung ender niya parang tinatalo niya raw si Zenlook gamit yung style na ayaw nga ni Zenlook, yung line mocking tsaka style mocking. Ganda rin, round 2 ni MZ. Panoorin natin round 2 ni Zenlook. Sweet barbecue glazed chicken McDo. Switch to Lazada's 12/12 sale that starts on December 9, 8 p.m. Shop now. Ano ba natin natin? Ganto yung gusto ko. Nakakabilib. Gusto ko sanang mag-rebat. Kaso di ako nakinig. Malaki ulo, maliit katawan. Tas pag naglakad, pag ganto-ganto pre. Ganto itsura ng mga nakikita ko pag sabog ako sa kabute. Sa Diyos ay sumandal, manalangin at magdasal. Gagawin kitang pasalubong sa tropa kong si Baal. May anak at may asawa, pero hindi pa siya kasal. Sa demonyo kita iaalay, ganun kita ihaharap sa altar. Luma, wala kang bago na nabuo. Maraming kaparehas, laban ang baon niya ay lumpo. Sarado ka, o Diyos ko, yan ay klaro na ng husto. Ang sansinukob ay bilog, pero bakit kwadrado ang iyong mundo? Sabog sa Ang sansinukob ay bilog. Di ko masyadong nagets yun. Ang sansinukob ay bilog, pero kwadrado ang mundo. Bilog, kwadrado. Hindi ko lang alam meaning yung sansinukob. sansinukob niya ay lumpo. Sarado ka, o Diyos ko, yan ay klaro na ng husto. Ang sansinukob ay bilog, pero bakit kwadrado ang iyong mundo? Sabog sa sobrang lakas yung pandinig sa rap ko. Putol yung tenga dahil sa sining na parang Van Gogh. Gun bars pa ng gun bars, wala nang magandang inaatupag. Puro bakal nasa isip kaya kinakalawang na yung utak. Ako, Putol yung tenga sa sining, parang si Van Gogh. Okay, kasi si Vincent Van Gogh, alam ko putol yung tenga niya eh. So, yun yung ginawa niyang reference dito. Tapos yun nga, putol yung tenga sa sining, parang bingi siya sa art form sa sining. So pa. parang Van Gogh. Ang lakas yung pandinig sa rap ko. Putol yung tenga dahil sa sining na parang Van Gogh. Gun bars pa ng gun bars, wala nang magandang inaatupag. Puro bakal nasa isip kaya kinakalawang na yung utak. Ako, suntok lang ng suntok, sumasapak ang kada bara. Mano-mano kada letra na parang telegrama. Salita ko'y masama, makasalanan na tunay. Parang baboy Ramon na sa bibig ang aking sungay. Grabe, sunod-sunod yung ano na naman ni Zenlook dito, punchlines niya rito. Letra, mano-mano, telegram. Yan, di ba kasi sa mga pag nagta-typewrite ka, mano-mano nga yung letra. Kahit dito naman sa keyboard sa PC. Pa ba? Parang baboy Ramon na sa bibig ang aking sungay. Nung binigay ka ni Enigma, ako'y nagpakatamad sa kabatugan. Di ko pinanood ang battles mo, lakong anggulong matututukan. Paano puro squatter, nakaw asawa, kadugyutan lang ang matutuunan. Tsaka na kita pag-aaralan kung meron na akong magandang matututunan. May-ari ng got bars, pengi t-shirt at pantalon. Enigma, pag sinuot ko damit nito, hip-hop na ba ako nun? Yang got bars ayaw ko suotin, sa Bisaya dili ko ganahan. Baliwala yung damit-damit sa kumakantot ng hubad na katotohanan. Huwag sana siyang matalo sa may pamahiin na dala. Oy, si Gregor kinaltukan at yun daw yung katok sa kahoy. Marami kang mali sa kasablay sa pagdura, noy. Animoy tubig sa sirang atay sa sobrang dumi ng iyong daloy. Paano to naging kampyon? Walang paninindigan na pruweba. Napanood mo lang si GL, nagbago agad yung stilo mo, repa. Ako, mula... Grabe. Lahat ng sinasabi ni Zenlook may laman, no? Maruming tubig sa atay, parang tubig sa atay, parang marumi yung daloy. Tapos, yun nga, yung panggagaya ni MZ kay GL, pa ba yung mga sinabi niya? Sunod-sunod yun sa pa. Gregor kinaltukan at yun daw yung katok sa kahoy. Yun, si Poison 13, katok sa kahoy kasi nga bansag kay Poison 13, Mokujin, yung karakter sa Tekken na kahoy.
Ganda rin nun. Isa pa. Talo sa may pamahiin na dala. Oy, si Gregor kinaltukan at yun daw yung katok sa kahoy. Marami kang mali sa kasablay sa pagdura, noy. Animoy tubig sa sirang atay sa sobrang dumi ng iyong daloy. Paano to naging kampyon? Walang paninindigan na pruweba. Napanood mo lang si GL, nagbago agad yung stilo mo, repa. Ako, mula una hanggang huling laban, matalinghaga yung eksena. Di ako kayang pabaguhin ang sinasabi nyo na meta. Sabi mo kanina lang, sabi mo Bisaya pud kang buang pwes, hapsay nga gahilom apan mata o gatuon. Dunay dagway magpahiyom basta magtabo tapuhon. Sama sagbay rang gainom sa sabaw atong katsubong, dihang walay makaingon sa kung aha ko padulong. Kung hindi ka hipokrito at kung tunay ka sa salita mo na dala, ipaliwanag mo yun sa kanila kung totoong Bisaya ka talaga. Ang ganda nung ender na yun, parang nagmukhang rebat doon sa sinabi ni Emzite na pareha silang Bisaya. Ngayon, nagbisaya si Zendlook, wala ko naintindihan, no? Pero ang point niya is, parang hipokrito si Emzite, walang paninindigan. Tapos, hindi siya kagaya ni Zendlook na hindi siya nababago ng meta. Kung ano yung style niya nung umpisa, ganun pa rin hanggang ngayon. Ganda nung punto niya na yun. Tapos, sunod-sunod nga yung punchline niya. Mas marami siya tumatak na linya or bars para sa akin kumpara kay Emzite. Para sa akin, round 2, Zendlook pa rin to. Ayun, si Emzite para siyang nag-experiment eh. So, hindi ito yung Emzite na usually natin napapanood na ano eh. Yung gigil na, yun, may train of thought na solid din. Ibang Emzite to ngayon eh. Panoorin natin round 3. Pero round 1 na round 2, Zendlook ako. Tangina. Parang tanga naman to. Di daw ako kasal? Anong tawag sa ganito? Palibasa, virgin ka pa. Tangina ka. Ginagawa rin ng translator, oh. Tanga, yung pagiging Bisaya ako nasa dugo, hindi sa salita. Hindi naman ako tumira sa Bisaya. Sira ulo ka ba? Gusto mo ng gat bars? Sige, papadala ko. Sino gustong makisabay? Pag sinuot mo yon, hindi ka magiging hip-hop. Ang tawag na sa'yo, barabay. Versus Harlem. Hindi daw nakakakumbinse yung pagbabalik parang si Heso Kristo. At sa mismong battle din na yon, kakausapin daw ng Diyos gamit apoy parang si Moises. Napakatarantado na ito. Minsan si Buddha, minsan Ehipto. Ano yan? Hindi kumbinsido pero panay ebanghelyo ang berso. So paano ngayon? Christian ang kalaban. So antikristo ka naman. Mababago ang kwento. Basta ako, isa lang, diretso. Walang pinaniniwalaan. Pero eto, siguradong papasok sa templo. Akala ko ba, kapag solido ang paniniwala ay madali lang malinlang? Mukhang mali ka bata. Senyales ng madaling malinlang, pabago-bago ng paniniwala. Nakapagkabuti lang, feeling niya siya na yung inatasang pantas sa panahong to. Gusto mo ng baliwan? Mamaya backstage paramihan tayo ng nalalaman sa mundo. Kargado din to ng paaralan. Masinubog lang ng lansangan. Malalaman mo ang tunay na halaga ng buhay pag napakapit ka sa patalim na makalawang. Alam mo sinong kaibigan, sinong kalaban. Makipaggamitan para sa pakinabang. Hindi ko yan nakuha sa mga aklat. Sa kalye ko yan naranasan. Habang eto, sa butas ng misteryo may lihim na pagtingin na kasilip. Kakagigil. Kala mo talaga yung mga pilosopiya niyang alam siya mismo nakaisip. O di ba't wala kang intensyong manalo? Ang nais mo lang ay magtanghal. Gumawa ka ng music. Kaso nung pinakinggan ko mga kanta mo, parang hindi mo rin intensyon na mapakinggan. Kung tutuusin niya, mas walang pressure sa inyo para to. Para sa inyo, mas walang pressure to. Isipin mo, pag walang nag-react sa'yo, pwede mong sabihin, di nila gets yung lalim ko, ang bababaw. Gusto nyo lang kasi sa Joker. Pero pag sa mga Joker, walang natawa, sa mga technical, walang minumura kami sa comment. Kaya pa na yan, simpleng bira nyo sa mga well-rounded. Mind conditioning, kesyo sakto lang, hindi daw solido, mga puntong walang kapararakan.
Mga puntong walang kapararakan. Talagang titirahin nyo ng patalikod pag hindi kayo nananalo ng harap-harapan, mga ulul. Kung ang battle rap ay malaya, ba't kayo naglilimita ng mga estilong dapat hangaan? Mga nagmamalaking magaan, 1 kilong bulak sa timbangan, hindi pa nga makapantay, gusto na maging pamantayan. Ano? Narcissist ka? Mataas. Ganda ng punto rito ni MZite sa round 3 niya. Parang hindi lang si Zendlock yung tinitira niya sa lahat ng nag-specialize lang sa iisang style. Yun yung mga pinupuna niya rito. Laban sa mga kagaya nila na well-rounded, yung kayang tawirin lahat ng mga iba't ibang style ng battle rap. Ganda nun. Tingin mo gusto na maging pamantayan. Ano? Narcissist ka? Mataas tingin mo sa iyong sarili? Sige at alamin anong tunay. At yun ay, matapos kitang ibigti, kaluluwa ka na lang na nakatingin sa katawan mong binawian ng buhay. Ano? Narcissist ka? Sa'yo umiikot ang mundo? Walang panama sa komedya. At syak, wasak kapag lumetra. Paano hindi mayayanig? Ang binabagsak kometa. Ano? Narcissist ka? Paano di mayayanig? Binabagsak ko meta. Yung meta, yung parang kung ano yung uso or yung trending. Tapos kometa, yung parang asteroid na tama sa Earth. Comet. Paano hindi mayayanig? Ang binabagsak kometa. Ano? Narcissist ka? Ako ang dahilan kung ba't may laban ka ngayon. Kasi pwede kitang hingin. Pero hindi mo ako pwedeng hamunin. Kaya kong makipagpalaliman sa'yo at gawing seryoso to, kaya din kitang tarantaduhin. Sa ayaw mo sa gusto, ako magdidikta ng laban, pwede kitang padikitin, pwede ding wasakin. Ibig sabihin, ang kapalaran mo ngayong gabi, nakadepende sa akin. Ano? Kayo ba mga bago dito? Mga umaasta na walk ngayon may tulog na. Pag ako nagpasa ng apoy kay matututo at matutusta. Kundi mo matutumbasan kay matutumba. Veterano na to boy. Di ka ubra. Ultimo sa palakasan ng may hawak ng sulo. Presi Snoop Dogg na. Tsaka ka na umastang big man sa laro. Kapag yung tira mo, di nakapos. Tsaka na kayo mag future ng battle rap. Utoy yung ira ko di patapos. Kaya ko mag-apoy kung kailan ko gusto. Hindi ko na kailangan ng torch. Tsaka ka na mangaral, marami ka pang pagdaraanan sa larangang to. Borge. Di siya nagtapos sa Borge, yung panggagago niya sa rhyming ni Zendlock. Pero mas gusto ko tong round 3 ni MZite. Parang dito lumalabas yung mga usual nating MZite na napapanood. Siguro mga 80% MZite lang to kasi nga nag-experiment siya. Sinusubukan niyang gawin yung ganitong style kagaya nung kay Zendlock. Pero yun, ang ganda ng ano niya sa round 3. Yung mga iisa lang yung style na namumuna sa mga well-rounded. Yung mas nakaka-pressure pa, yung mas walang pressure para kay Zendlock, yung magbitaw ng mga linya tas walang magre-react. Ayun, ang ganda ng point ni MZite na yun. Tapos, ano pa ba? Yung sobrang para sila nagpapataasan ng ihi dito, nagpapayabangan sila. Si MZite dito sa ender niya parang sinasabi niya na mataas na siya dito sa larangan. Kaya niyang diktahin or i-manipulate yung laban. Kaya niyang kaya niyang i-request si Zendlock. Yun ba yung pagkakarinig ko? Kaya kitang hilingin. Ganon. Parang ganon. Pero maganda yung round 3 ni MZite. Gusto ko yung round 3 niya. Panoorin natin round 3 ni Zendlock. Kung sabi ni Emar, nagdadala daw ako ng pamingwit sa gubat. Ikaw naman, hiniram mo yung pamingwit ko, kahit nakakalito ako kausap. Walang lawa sa kakahuyan. Asa nang yung utak? Nagdadala ko ng pamingwit kasi nanghuhuli ako ng mga isda na nasa ulap. Sabi mo, buang ka at baliw, litong-lito ba? Kung hindi mo sila nakikita, ibig sabihin, hipokrito ka. Gusto mo bang sukatin at subukan ng aking guhit? Kung masasayang lang ang aking sulat, paano natawag na pagsusulit? Nakapagtataka sa utak ang malabo na mga tula. Basa ko nakasulat sa dala mo na karatula. Pawang mapanggulat pag naglaho na parang bula.
Mga matang namulat sa pagbungad, ba't nabulag ng masyado sa gawa ko na parabola? Huwag kang magsalita pag ako'y nakatalikod. Mabibiyak ang lupa pag ako ang natalisod. Mag-ingat sa mga papuri na binuboka mo na ko. Makakakita kang santel mo kung binubola mo ako. Pag-rap, papalakpak, libo-libo. Lahat mga angat-ngat, pagkakagat, may babakat, iyong-iyo. Bagsak ka sa lapag, yan ay barag, babalagbag, tsaka wasak ka at warak, hilong-hilo. Palpak sa pagharap, litong-lito. Wakwak, pagkasaksak, liko-liko. Agad lalagablab, bigong-bigo. Dakdak na may sapak, tsaka talak na tatatak sa mga wak, walang habag, lalagapak, mga laspag, mapagpanggap, hipokrito. Grabe yung multis dito ni Zendlock. Parang 1 minuto siyang nag-multis, sunod-sunod. Wasak, kadasaksak, liko-liko. Sakit nun. Tapos yun nga, yung pagiging hipokrito ni Emzite. Nabumbang to kapak, lagablab, bigong-bigo. Dakdak na may sapak, tsaka talak na tatatak sa mga wak, walang habag, lalagapak, mga laspag, mapagpanggap, hipokrito. Nabumbang tulog, nasa ilalim ng espasyo. Aroma sunog at dahil labis inensayo. Ang obra hubog at bakit grabe nilitrato. Klaro sa suntok, tsaka masyadong natumpok na baka ganto ang tunog pag naging rapper si Picasso. Ganto ang tunog pag naging rapper si Picasso. Grabe yun. Pok na baka ganto ang tunog pag naging rapper si Picasso. Masyado bang kalmado? Kailangan mo ng gasolina? Gusto mo ng pangsindi? Binigyan ka ng arsonista. Malaki pinagkaiba ng ating pagkakataon. Kung ako nilalambing ng hangin, ikaw sinusungitan ng panahon. Nandito ako sa lugar mo. Ayusin mo pakikipagnegosyo. Di ako bumibisita lang sa Pasig. Ito'y pananakot ng teritoryo. May tayutay at metapora kaya malikhain yung konsepto. Wari damit ng mga Muslim sa sobrang kulay ng disenyo. Balik tayo sa nakaraan. Ako na maghahatid. Di ka na dapat pasindihin, total matagal ka ng manhid. Nung nagkampiyon kayo sa 2x2, si Shernan lang ang nagtawid. Ikaw ang nakatatandang taguro, nagpapakarga sa kapatid. Akin ang Ghost Fighter Bars. Nakakatandang taguro. Kasi yung Taguro Brothers, mas bata yung yung mas malaki yung katawan, yung 100% na kalaban nila Eugene. Mas bata siya, yung panganay yung lagi nakasampa sa kanya, yung nagsha-shapeshift. Ganun daw si Emzite. Binubuhat siya ni Sherna nung 2x2, yung mas batang Taguro. manhid. Nung nagkampiyon kayo sa 2x2, si Shernan lang ang nagtawid. Ikaw ang nakatatandang taguro, nagpapakarga sa kapatid. Akin ang tatanggalin, mga alias mo sa tanghalan, hanggang sa kanilang questionin, salitang kampiyon sa iyong pangalan. 2x2, isa buhay, tryouts, matatanggal ang karangalan, hanggang sa iyong iniiwan mong ligasiya, ikaw naman yung iiwanan. Lakas din ang round 3 ni Zendlock pa rin. Consistent. All 3 rounds malakas yung kay Zendlock. Itong round 3 rin ni Emzite, parang ito yung nakasabay eh. Bigay ko round 3 tabla sa kanilang pareho. Pero round 1 tsaka round 2 kay Zendlock ako. Sunod-sunod lang talaga yung siguro, rebat lamang si Emzite sa rebat. Sa bars, sa multis, tapos sa punchlines, para sa akin lamang si Zendlock dito. Yun lang. Ganda rin. May mga magagandang points si Emzite. Pero si Zendlock kasi sunod-sunod talaga eh. Alam mo yun, talagang mararamdaman mo kada linya niya yung mga bigat ng mga sinasabi niya. Tapos may laman lahat ng lines niya. Yun, solid sa akin. Para sa akin, Zendlock panalo rito. Panoorin natin. Emzite versus Zendlock. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Grabe, walang round si Zendlock na umabot ng 3 minutes. Pero siksik yung rounds niya. Ang boto ng hurado, 5-0. Magigay para kay Zendlock. Zendlock talaga yun. Parang si Emzite, pumasok siya dyan, nag-experiment. Tapos 80% lang yung pinakita niya. Pero si Zendlock, A-game niya na kagad. Yung malakas na Zendlock na tinodo niya talaga. Ayun, congrats sa kanilang dalawa. Mamaya papanoorin naman natin Don Rafael versus Kilan. Let's go! Paalam!